dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, we all know that this coming Thursday ay sasalubungin natin ang bagong taon na 2026. And traditionally, ang mga Pilipino ay binabati o sinasalubong ang New Year literally with a bang. Not just with a bang, with many bangs. Maraming putukan at mga paputok na ginagamit. Though lesser na ito kumpara doon sa nakaraang dekada sapagkat pamahal ng pamahal ang mga bagay-bagay, nevertheless ay nahandun pa rin ang pagbibigay ng mga Pilipino sa paputok o sa pagsalubong sa bagong taon sa pamamagitan ng mga paputok. Kung kaya't ang mga ospital sa ganitong kapanahunan ay naka-high alert sapagkat kanilang inaasahan na magkakaroon ng mga tinatawag na biktima ng paputok mula sa mga simpleng galos at sa ilang mga napuputulan ng ilang bahagi ng katawan, and sadly ay meron talagang namamatay. Pero hindi lamang ho ang mga ospital ang naka-high alert sa mga ganitong kapanahunan, kundi maging ang fire department. Sapagkat alam natin kapag sa mga paputok, lalo na sa mga bombshells na tinatawag, ay merong mga aso or mga baga na pwedeng pumunta kung saan-saan. Mga ligaw na kwitis na pwedeng pumunta sa bubungan o sa mga lugar na maaaring may mga combustible materials at pwedeng magsimula mula sa isang maliit na apoy or aso or blaze ay pwedeng magsimula ang maraming o matinding sunog na kung saan sa history ng Pilipinas ay merong mga kababayan tayo na sasalubungin ang January 1 na wala silang tahanan. At minsan hindi isa kundi daang-daang pamilya ang naapektuhan nito. Well, kaya ko sinabi ho ito ay sapagkat halos ganito mismo yung pinintang larawan ni James or ni Santiago pagdating sa dila ng tao. Na ang dila ng tao ay napakaliit, ngunit itong maliit na ito, kinumpara niya sa maliit na apoy na pwedeng pagsimulan ng napakalaking sunog at tumupok sa napakadaming mga kagubatan. At dahil ho dito ay ang pinaka-encouragement ho natin ay magkaroon tayo ng matinding pagbabantay sa dila na ito. And if you remember last Sunday, ay binigyan natin ng pansin na hindi lamang basta masama ang dila, kung hindi ito rin ay pwedeng maging instrumento sa kabutihan. Napakatindi, napakalakas ng pwedeng maging epekto ng dila o ng mga salita na lumalabas sa ating bibig. And if it is used properly, kapag ginamit ito ng maayos, ay pwede itong maging napakalaking kahusayan o kabutihan. Pero kung ito ay hindi babantayan at magamit sa hindi tamang paraan, ay maaari naman itong sumunog o sumira ng maraming mga bagay. So again, this is our third part ng ating pag-aaral about watching or guarding our tongues. And still, the message is this: the tongue is a small part of the body, yet is very powerful. Therefore, we must be very, very careful with it and strive to subdue it and use it for the glory of God. Ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, ngunit napakamakapangyarihan. Kung kaya tayo ay dapat maging maingat dito at sikapin na ito ay supilin at gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami. Lord, wala sa aming exempted dito. At sa aming nabasa, even James himself ay isinali niya ang kanyang sarili na kinakailangan na magkaroon ng pagbabantay sa dila. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami na masumpungan mo na ang aming mga bibig ay lumalabas dito ang mga salita na malusog, na maganda, na nakakaluwalhati sa iyo at nakakapagpatibay sa iba. Patawad, O Diyos, sa mga pagkakataon na hindi namin nabantayan. Patawad, O Diyos, sa mga pagkakataon na nagamit namin ang dila na ito na iyong binigay sa hindi tamang kaparaanan.
At muli, O Diyos, gamitin mo yung salita ngayon upang paalalahanan kami. Oo, kung kinakailangan upang sawayin kami, i-rebuke kami kung meron mang kamalian sa amin. At nawa, O Diyos, tulungan mo kaming pagsisihan ang anumang mga kasalanan na makikita namin. At gamitin mo ang iyong salita upang patuloy kaming baguhin, upang patuloy kaming hubugin sa wangis ni Kristo, upang patuloy na maging instrumento sa kaluwalhatian mo, maging ang mga dila na pinagkatiwala mo sa amin. Muli, ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Now, before we jump right in sa ating review at pag-aaral ngayong hapon, gusto ko lang paalalahanan na baka mamaya ay masyado namang maging literal ang atin hong pananaw sa mensahe na ito, na ang focus lang natin ay itong muscle na nasa ating mga bibig na ginagamit natin para mag-produce ng sounds. Pero ang pinakapunto talaga dito is the power of words, yung kapangyarihan ng salita. And nung time na yon, wala pang mga cellphones. Nung time na yon ay napakamamahal na mga papel at pangsulat, at hindi lahat ng mga tao ay literate. At nung time na yon ay wala pang emails, wala pang mga kung ano-anong mga lathalain, wala pang social media. At ang pangunahing paraan talaga ng komunikasyon ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pagsasalita gamit ang ating dila. So gusto ko lang na sabihin sa atin on the outset na makita natin na hindi lamang ito may kinalaman sa ating pakikipag-usap. Ito ay sinasakop din maging yung ating pakikipag-text, maging yung ating pakikipag-message, maging yung ating mga emails, or maging yung ating mga ipinopost sa social media ay kailangang masakop at ipailalim sa mga katotohanan na atin hong pinag-aaralan, sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So with that out of the way, balikan natin yung dalawang bagay na ating napag-aralan na noong nakaraan. Nakita ho natin, una, ang binigyang pansin ni James ay yung isa sa may pinakamahalagang gamit ng dila. Ay walang iba kung hindi sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. At yun ang una niyang pinaalalahanan, the tongue and the teacher. Kaya nga ang sabi niya sa verse 1, James chapter 3, my brethren, be not many masters or teachers. Wag niyong asahin na lahat kayo maging tagapagturo. Wag kayo basta-basta magnasa na tumayo sa likuran ng pulpito at magturo at mangaral. Bakit daw? Binigay ni James yung sober truth na ito, knowing that we shall receive the greater condemnation. And James, bilang isa sa mga pinuno or elders sa church at Jerusalem, in-include niya yung kanyang sarili. Him also as a teacher of God's word, him also as a pastor doon sa Jerusalem, ay nasa ilalim din ng pagsusulit na ito. So muli, hindi ho basta-basta. Mag-ingat. Now, kung meron tayong kalalakihan dito sa church na nag-a-aspire na gusto niya one time, kung sakaling kalooban ng Diyos, na gamitin siya ng Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos, hindi porket merong desire ay talon na agad, dive na agad, no. Kung meron kang desire ay kailangan mo talaga maghanda. Kailangan mo talagang maging maingat. Why? Because merong pagsusulit na ibibigay o haharap sa pagsusulit sa Panginoon ang mga tagapagturo. So hindi ho basta-basta. At nandun yung mga warning na salita ng Diyos. Tignan natin yan 2 Lord's Day ago. So there must be a sober consideration done by every aspirants to the pulpit ministry. Meron dapat talagang maseryosong pagkukonsidera ng mga nagnanasa na tumayo sa likuran ng pulpito sapagkat hindi ito basta-basta. Ayaw natin na matulad doon sa sinabi ni Pedro na mga unstable or immature, and they end up twisting or wrestling the word of God dahil meron ngang pagsusulit sa harapan ng Panginoon. And then pangalawa, pinag-aralan natin ito last Sunday, verses 2 to 5 is the power of the tongue, or the tongue and its power. Muli, makapangyarihan ng dila. Ang dila ay isang maliit na parte ng katawan ng tao na pwedeng magkaroon ng napakatinding epekto at napakatinding control. Sabi nga ni James sa verse 5, James chapter 3 verse 5, even so, the tongue is a little member and boasts at great things. Behold how great a matter a little fire
kindleth. Again, ang sabi niyo, yung dila, ganun din yung dila, napakaliit, pero ang laki ng pinagyayabang, ang laki ng sinasabi. At ang sabi pa ni James ay kinuha niya ang tinawag niya ang ating mga imahinasyon para isipin ang larawan na kung saan napakalaking forest fire na nagsisimula sa maliit na apoy. At yung maliit na apoy na yon ay walang iba kung hindi ang dila. Gumamit pa siya ng illustration na kung mababasa ho natin dito sa verse number 3. Behold, we put bits in the horses' mouths and that they may obey us, that we may turn their whole body. Napakalaki ng kabayo, napakalakas ng kabayo. Ang kabayo ay ginagamit sa gera, ginagamit sa agrikultura. Ang tindi ng lakas ng kabayo, pero napapasunod ito ng maliit na bukado. At ganoon din naman ang malalaking mga barko o mga bangka ay nasa dagat yaan at tinatangay at hinahampas ng maraming alon at malalakas na hangin. Pero ang sabi sa verse number 4, behold also the ships which though they be so great, ang lalaki nila, and are driven of fierce winds, nandyan yung malakas na hangin, yet are they turned about with a very small helm. Ito ay napapaliko ng napakaliit na bagay. So wag nating isipin na dambuhala ka, maaaring bodybuilder ka, maaaring may matindi kang kapangyarihan or influensya, pero yung dila pa rin ay hindi nagbabago. Ito'y maliit na maaaring, as we have stated, ay pwedeng napakamakapangyarihan niya. Pwede itong magamit sa mabuti at pwede rin naman itong magamit sa masama. Ika nga ho, ikinumpara ng isang mangangaral sa bomba. For example, ginamit niya example ang Amerika. Ang Amerika ay may mga nuclear bombs, pero hindi ito ginagamit na basta nagsalita lang ng laban sa Amerika, huhulugan agad ng nuclear bomb. Mali yun. Ang ginagawa, di umano ng US, ay it is pagpipigil gamit ang lakas. Pinapakita na yung lakas nila para mapigilang gumawa ng masama yung iba. Ang delikado ay kapag itong bomba ring ito, na dapat ay deterrent, ay mapunta sa kamay ng mga terorista at magamit para sa isang napakamaling bagay. So muli, ang punto ito, isang napakamakapangyarihang bagay na pwedeng gamitin sa mabuti, at ang mahirap ay ito rin ay pwedeng magamit sa masama. As we have stated last Sunday, hindi option sa Kristiyano ang tumahimik na lang. Well, Brother Paul, ang laki pala ng panganib ng dila. Ang laki pala ng pananagutan sa mga salitang ating sinasabi. E di, less talk, less mistake. Ang gagawin ko na lang, no talk para no mistake. But that is not the option for the believer. Sapagkat tayo ay inuutusan ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Tayo ay inuutusan ng Diyos na magsalita at salitain, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, na tayo magturuan sa isa't isa, magpaalalahanan sa isa't isa, magpanalanginan sa isa't isa, at madalas gamit natin ang ating mga dila. So matinding pagbabantay ang kailangan nating gawin. Ang sabi nga ho sa Psalm 39 verse 1, Psalm 39 verse 1, I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle while the wicked is before me. Sabi ho dyan, I will take heed of my ways that I might not sin with my tongue. Ako'y magbabantay. Ako'y magiging maingat. Ako'y maglalagay ng busal sa aking bibig. Sa Psalm 141 verse 3, set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. Doon yung paghingi ng tulong sa Diyos. Lord, bantayan mo yung aking bibig. Bantayan mo yung aking dila. Nahandoon ang recognition na sa ganang ating sarili ay hindi natin kaya. Yes, it can be a great tool for evil, but it also could be a great tool or use for good. Sa Proverbs 15:23, ang sabi ng Proverbs 15 verse 23, a man hath joy by the answer of his mouth, and a word spoken in what? In due season, how good is it? Yung salita na sinabi sa tamang kapanahunan.
Yung salita na sinabi sa tamang kaparaanan, yung tamang salita, pwede itong makapagdulot ng natinding kabutihan. So muli, ang dila at ang kapangyarihan nito. Ang dila at ang kapangyarihan nito. Pwede magamit sa mabuti, pero mag-ingat tayo mga kapatid, pwede itong magamit sa masama. At sa mga susunod na talata na ating bibigyang pansin ay mas magpo-focus si James dito sa gamit ng dila sa kasamaan. Hindi niya pinopromote ito, kundi binibilinan niya at pinapaalalahanan niya ang mga mananampalataya na kailangan nating maging maingat dito. It seems to me na ang mga sinulatan ni James ng mga Kristiyano ay merong problema dito. They are very good sa pagpupuri sa Diyos. They are very good sa paggamit ng kanilang dila sa maraming paraan. Pero hindi sila mapagbantay. Napapabayaan nila ito. Kaya dito mas nag-focus si James. So tingnan natin, number 3, tingnan natin, the tongue and its power to destroy. The tongue and its power to destroy. Verse number 6, ang sabi ni James ay ito, and the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and is set on fire of hell. So dito, directly sinabi ni James, the tongue is a fire. Now, this is a figure of speech. Hindi niya sinabing naglalagablab yung ating mga may bagay na nagbabaga sa atin loob ng ating mga bibig. Kung hindi, so much so na gustong ipunto, gustong idiin, gustong i-emphasize ni James yung katotohanan na mapanganib. Hindi basta-basta. Mga kapatid, magbigay lang ako ng halimbawa. Yung plantsyang naiwang nakasaksak, babalikan mo yun eh. Baka tumupok sa buong bahay. Pero yung dila na apoy, ay madalas nakakaligtaan nating bantayan. Napapabayaan. At pwede itong sumunog sa maraming bagay. Yes, a tongue is a fire, and fire is neutral, as we have stated. Ito ay neutral. It can be very good and helpful sa mga tamang lugar. Pag ang baga ay nasa barbecuehan at doon binabarbecue yung lempo, that's very good. Pag yung baga ay nahandun sa fireplace at napakalamig at nagyayelo ang iyong paligid at nahandun ka sa fireplace, that's very good. Naiinitan ang buong pamilya. Pero pag yung baga, naalala ko ho sa isang youth camp, naging very creative yung camp director na meron kaming yung huling araw ng camp na yun ay merong bonfire. At naglagay sila ng alambre, nagtawid sila ng alambre mula doon sa basketball board patungo doon sa bonfire at sisindi sila ng kwitis at sisibat yung kwitis sa sabog at maglalagablab. What an effect! Now, hindi ko alam kung sino yung pinagkatiwalaan ng kwitis dahil yung sobrang kwitis doon nilagay sa ilalim. Merong bakal na kinalalagyan ng kahoy, doon pupunta yung kwitis, sasabog, mag-aapoy. Pero yung tirang kwitis, doon nilagay sa ilalim. So, nung simula, walang problema. Wow! Ang problema, habang natutupok yung kahoy, malalaglag. Nalaglag. At habang meron kaming programa sa paligid ng apoy, guess what? Nagsimulang magtakbuhan yung mga campers. Why? Dahil lumipad yung mga kwitis. Napakaganda. Nung apoy na yon, pinagmamasdan namin na, wow! Pero nung napunta sa maling lugar, nagkagulo. Again, ang apoy, ang dila ay apoy sa mabuting lugar at sa mabuting paraan. Ito'y napakaganda. Proverbs 10 verse 11, the mouth of a righteous man is a well of life. Proverbs 10:21, the lips of the righteous feed many. Proverbs 10 verse 31, the mouth of the just bringeth forth wisdom.
So again, napakaganda ng dila ng tongue ng tao kapag ito'y ginagamit sa katamang kaparaanan. When we use the mouth, the lips, the tongue in preaching the gospel of Christ to give sound counsel, to encourage, to motivate, that's very good. It can be used positively, pero as we have said, it can be used negatively. Pwede itong magamit para makapanakit, makasira, makadiscourage, makamislead, makahumiliate. Pwede itong magamit para makapagbudol, makapanloko, makapang-scam. Again, pwede itong maabuso. At dito sa verse 6 hanggang sa mga sumusunod, nagbigay si James ng 5 malinaw at makulay na larawan para ipakita sa atin yung hazards, yung danger ng dila na hindi binabantayan. Verse 6 again, the tongue is a fire. Neutral yan. A world of iniquity. Nag-focus na si James sa mga negatibo para tayo ay lalong maging mapagbantay. So is the tongue among our members that it defiled the whole body and set it on fire, the course of nature, and is set on fire of hell. The tongue is a fire. After saying na a small fire ay pwedeng magsimula ng malaking forest fire, sinabi niya mismo na ang tongue ay apoy. At naging maingat tayo dapat sa pag-handle nito. Lagi nating sinasabi sa mga bata, naalala ko ang aking ama't ina, nagpapaalala, huwag kayo maglaro ng apoy. Bakit? Napaka mapanganib nito. Ang sabi ni John Gill sa kanyang commentary, as fire should be very carefully watched and kept, so should men take heed of their ways, that they sin not with their tongue. Kung paanong ang apoy ay binabantayan, o lalo ang dila ng tao ay kailangan nating bantayan. Paano ito i-describe ni James? It is a world of iniquity. Yung ibig sabihin ng world dyan, cosmos, hindi ho planeta, kung hindi it is a system, a scheme, or arrangement of iniquity. Sabi ni John MacArthur, it is a system of iniquity, of evil, rebellion, lawlessness, and every other form of sin. Ito ay punong-puno. Para ho medyo magkaroon tayo ng larawan, sabi ng SM, we got it all for you here at SM. Well, here at the tongue, we have all kinds of sin. Lahat ng grabing kasalanan, kadiri-diri na mga bagay, karumal-dumal na mga bagay ay lumalabas sa bibig ng tao. Again, ang dila ay kailangan nating bantayan. This is one of the main outlets ng puso. Ang sabi ni Jesus, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa laman, kung ano yung namamayani sa puso ay nagsasalita ang bibig. Hindi ko na maalala kung sino nagsabi, pero hindi ko talaga maalala kung sino nagsabi. Pero ang sabi niya, what holds the heart wags the tongue. Ang humahawak sa puso ay nagpapakilos ng dila. Letter C, ang sabi, or sa susunod na sabi ni James, so is the tongue among our members that it defileth the whole body. Again, isinama ni James yung kanyang sarili. Hindi niya in-exclude yung kanyang sarili. Ang sabi niya, so is the tongue among our members. Ang tongue, ang dila, kasama sa mga bahagi ng ating katawan that it defiles the whole body. Now, anong ibig sabihin niyan, Brother Paul? Anong ibig sabihin na yung dila ay nagpapadumi sa buong katawan? Well, kung naaalala niyo ho, nung panahon ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon ng controversy sapagkat yung mga disipulo ni Jesus ay kumain nang hindi naguhugas ng kamay. Ang napakalaking skandalo nito doon sa mga religious leaders na nakakita. At pinuntahan nila si Jesus, Jesus, bakit yung mga disipulo mo kumakain ng hindi naguhugas ng kamay? Anong tugon sa kanila ni Jesus sa Matthew 7 verse 20? And he said, that which cometh out of the man, that defiled the man. Hindi yung pumapasok sa bibig ang nagpapadumi sa tao, ang lumalabas sa bibig ang nagpapadumi sa tao. Verse 21, for from within, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Again, a world of iniquity nga. And these evil things come from within and defile the man.
Yun ang talagang nagpapadumi. Yun talaga ang nagpapakita kung gaano karumi ang isang tao, yung lumalabas sa kanyang bibig. And then, ang sabi pa ni James, if we will go back sa James chapter 3, verse number 6, that it defileth the whole body and setteth on fire the course of nature and is set on fire of hell. It setteth on fire the course of nature. Literally, it means it burns out of control. It defiles and it destroys you. Ito'y napakadali na makaapekto sa iyo at napakadali na makaapekto sa iba. Kumbaga, ito ay highly combustible. Mabilis. Napakabilis itong pwedeng kumalat. At isang pagkakataon na hindi nabantayan at pinayagan nating lumabas sa bibig ang mga salita na hindi marapat ay pwedeng sumira sa mag-asawa, pwedeng sumira sa magulang at mga anak, pwedeng sumira sa isang church. Ganun katindi. Sabi nga sa Proverbs 26 verse 20, where no wood is, there fire goeth out, so where no tear better, the strife ceaseth. Pag walang gatong, ano mangyari sa apoy? Wala ang apoy. Merong gatong ng gatong. Merong salita ng salita. Ano mangyayari? Magtutuloy ang gulo. Magtutuloy ang apoy. Magtutuloy ang sunog. So kailangan natin na maging mapagbantay. Isang hindi nabantayang kandila ay pwedeng magtupok sa daang-daan o libo-libong mga kabahayan. Muli, ang isang salita, isang pangungusap na hindi nabantayan ay pwedeng sumira ng napakaraming bagay. At ang sabi pa ni James, it is set on fire of hell. Hindi pinapayagan at ayaw tayong payagan ni James o ng Diyos na ating maliitin ang problema ng dila. Ito daw ay, ang apoy nito ay galing mismo sa impyerno. Ganun katindi, ganun gustong ipinta ni James yung isang mapanganib na bagay ito na kailangan nating bantayan. Kung paano si Satanas ay ginamit ang dila para tuksuhin ng tao at mahulog sa kasalanan. Kung paanong si Eva ay inalok ito kay Adan. Kung paanong pag binasa natin ang salita ng Diyos, napakaraming mga mananampalataya nagkasala sa kanilang dila. O nawa, tayo ay maging mapagbantay. How careful we must be. Mula sa taong nasa likuran ng pulpito, maging sa pinakabata sa loob ng bahay-sambahan, ay kailangang maging maingat sa dila na ito. Na muli, o isa ng pagkamalian, hindi option ang hindi magsalita. Pero kung tayo magsasalita, kailangan natin ng maigi at matinding pagbabantay. Number 4, the tongue and its unruliness. It is very destructive, but it is also very unruly. Ang sabi ni James sa James chapter 3 verse 7, for every kind of beast and birds and of serpents and of things in the sea is tamed and had been tamed of mankind. At siguro marami sa atin ay nakapanood na kung kayo ay napunta na sa ilang mga animal show, may mga birds na tinetraining, may mga sea lions na tinetraining, may mga dolphins na tinetraining, may mga whales na tinetraining ang mga tao. Sa dog show, may mga aso na tinetraining, may mga unggoy at kung ano-ano pa na mga hayop na nagagawang paamuin at itrain ng tao. At yun yung sinasabi ni James dito. Pero ang sabi niya, the tongue can no man tame. Itong dila na ito ay wala pang nakakapagpaamo. Kaya nga ho, kailangan natin talagang bantayan. Bakit? Ang sabi ni James sa ito. Verse 8, but the tongue can no man tame, it is unruly evil, full of deadly poison. Yung word na unruly, unrestrainable evil. Hindi ito ma-restrain, hindi ito mapigilan.
Lalo na kung ang puso na pinanggagalingan ng lumalabas dito ay puso na wala ang paghahari ni Kristo. And it's full of deadly poison. Ito'y punong-puno ng kamandag na nakamamatay. At sangayon doon sa pag-aaral, isa sa mga matitinding poison ay yung cyanide na konting drop lang nito ay pwedeng pumatay ng 10 tao. And could you imagine kung isang drop nitong cyanide na ito ay ipinatak sa isang lugar kuhanan ng inumin at iinom ang daan-daang mga tao? Again, it is full of deadly poison. Napakadali nitong kumalat. Napakadali nitong makasira. Pwede itong makapatay. Again, hindi pwede na umasa lang tayo sa ating mga sariling efforts. Hindi pwede na umasa lang tayo sa ating mga sariling schemes. Na kahit pa gawin natin, kumuha tayo ng packaging tape at i-package tape natin yung ating mga bibig para walang lumabas na masama. Hindi pa rin yun ang paraan para makontrol ang dila. Maaari may pagkakataon na tingin natin ay under control natin ito at naging napakahusay ng ating pagbabantay. Pero pag dumating ang mga stressful moments, pag dumating ang mga problema, pag dumating ang mga pag-uusig, pag dumating ang mga masakit at mahihirap na sandali, napakabilis kumawala ng bibig ng tao. O lalo natin kailangang bantayan pag mataas ang ating temperatura. Yes, hindi masamang magalit. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, magalit tayo pero wag tayo magkasala. Maging sa pamagitan ng ating mga bibig. So the tongue and its unruliness. Hindi natin pwedeng iwalang bahala ito. Hindi natin pwedeng isantabi lang ito. Kailangan natin itong bantayan. Kung isang araw ikaw ay natutulog at bigla kang ginising ng iyong kasama sa bahay, gising, gising, gising. Bakit? 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 May cobra! May cobra! Makakatulog ka ba hanggat hindi nakukuha yun? Tama, hindi? Hindi ka matatahimik hanggat hindi yun nahuhuli, hanggat hindi na-verify na wala na yun sa loob ng bahay. Why? Because alam mo, makamandag. O muli, gusto ko lang hong ibigyan diin sa atin kung gaano tayo dapat maging mapagbantay sa dila na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Huwag namang mangyari na hindi natin ito bantayan at maging instrumento tayo ng kaaway. Ang dila natin ay maging instrumento ng dyablo para makasira sa iba't ibang kaparaanan. And then panglima at panghuli, makikita ho natin the tongue and its inconsistencies. The tongue and its consistencies. Verse 9, ang sabi ni James, ito yung mahirap. Hindi laging masama ang lumalabas sa bibig. Pero ang punto ni James, hindi dapat may masamang lumabas sa bibig. Pero minsan tayo ay nakakontento na, well, hindi naman laging masama ang lumalabas sa bibig ko. Madalas nga, okay naman. Madalas nga ay mabuti naman ang lumalabas sa bibig ko. May mga lumalabas na masama, pero paminsan-minsan lang. So hindi natin dapat maliitin yung paminsan-minsan. Ang sabi ni James ito, therewith bless we God. Sa pamamagitan ng dila, binupuri natin ng Diyos, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Again, si James ay hindi lang basta concerned sa dila natin, kung sa dila ng mga unsaved, kundi maging sa dila ng mga nagpapakilalang Kristiyano, sa mga taong pumupuri sa Diyos. And yes, isa sa pangunahing dapat gamit ng ating mga dila ay gamitin natin ito para purihin ang Diyos. Psalm 35 verse 28, and my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long. Psalm 89 verse 1, I will sing of the mercies of the Lord forever, and with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. So yes,
Isa ito sa pinakamaganda at dapat na gamit ng ating bibig. Wala iba kundi ang pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Pinupuri natin siya, tinataas natin siya, dinadakila natin siya, niluluwalhati natin siya, kinikwento natin siya sa iba, ipinagmamalaki natin ang Diyos, ikinakalat natin at pinoproklama natin ang Ebanghelyo ni Kristo at umaawit tayo patungkol sa kapurihan at kaperpektuhan ng ating Diyos gamit ang ating mga dila. This is good. Yes, this is very good. Ang sabi sa Hebrews 13 verse 5, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is what? The fruit of our lips giving thanks to His name. Isa ito sa pangunahing gamit ng dila. Pero merong danger. Therewith bless we God. That's good. Pero this is bad. This is the bad part. Even the Father, and therewith curse we men. Sa pamamagitan din naman ng parehong dila na ginamit natin para purihin ang Diyos, ay gagamitin naman din natin ang dilang ito para i-curse, para sumpain ang tao. Na paano dinescribe ni James? That were made after the similitude of God. Mga kapatid, unbeliever man yan, yan man yung hindi nagbabayad ng utang sa iyo, siya pa rin ay nilalang sa wangis ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, hindi dapat. Yung word na curse dyan, kataroyomai, nang ibig sabihin is to wish evil, to implicate evil. Implicate evil. You want them to be destroyed. Gusto mong masira sila. Gusto mong mawasak sila. Nagsasalita ka na gusto mo na yung taong yun ay mawasak at mapahamak at masira. At ginagamit mo yung dila na yon na nagpupuri sa Diyos. At gagamitin mo rin at the same time para mag-pronounce ng kasiraan para sa iba. Again, unbeliever man yan, or mga mananampalataya man yan na may defects at lahat tayo ay meron pa rin, sila pa rin ay nilalang sa wangis ng Diyos. I'm not saying, linawin ko lang ho, hindi ko sinasabi na hindi tayo dapat magsalita lalo na pag may kasalanan. Hindi ko sinasabi na manatili tayong tahimik lalo na kapag ang mga katotohanan ng Diyos ay nalalagay sa panganib. Hindi ko sinasabi na manatili lang tayong tahimik kapag dinudusta na ang pangalan ng ating Panginoon. Pero ang sinasabi ko ho ay maging maingat tayo sa gamit ng ating mga bibig kapag nagsasalita tayo patungkol sa ibang tao. Maging maingat ho tayo. So verse 10, ang sabi ni Santiago ito, out of the same mouth proceeded blessings and cursing. Blessing and cursing. My brethren, anong sabi niya? These things ought not so to be. Translation, mga kapatid, hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganun sa atin bilang mga mananampalataya. This is an imperative. Ito yung utos na hindi dapat ganun ang dila, ang gamit natin sa ating mga bibig. No, baka mamaya, pagkagaling natin dito sa church and we sing how great thou art. We sing amazing grace. At nagsasabi, praise the Lord sa mga katotohanan niya. And then paglabas mo at pag-uwi mo, nakita mo yung kapitbahay mo na hindi mo kasundo. At wala na. Kung ano-ano na ang lumabas sa bibig. My brethren, these things ought not so to be. Hindi dapat. At nagbigay ng dalawang example si James dito at nagpapakita na ito ay abnormal. Hindi ito tama. Hindi dapat maging kontento at hindi dapat mapalagay ang Kristiyano kapag ito ang kalagayan ng ating mga bibig. Ang sabi ni James sa verse 10, out of the same mouth proceeded blessings and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Verse 11, that a fountain send forth at the same place sweet water and bitter. Pag naghukay ka ng poso,
Pwede bang parehong lalabas tubig alat at saka tubig tabang? Hindi. Pag parehong, halimbawa, Monday, tubig alat, Tuesday, tubig tabang, may problema tong posong to. Hindi normal yon. Pag tubig alat, puro tubig alat. Pag tubig tabang, puro tubig tabang. Hindi tama. Nagbigay pa siya ng isang halimbawa. Verse 12, can a fig tree, my brethren, bear olive berries? Either a vine figs, so can no fountain both yield salt water and fresh. Again, pwede bang mamunga ang igos ng olives? O pwede bang ang olives ay mamunga ng igos or ng ubas? Sa madaling salita, hindi. Dapat kung ano yung puno niyan, yun ang bunga. At ganoon din bilang sa atin, bilang mga mananampalataya, hindi. Huwag naman sana na pag nasa church, ang lumalabas sa ating bibig ay puro ubas, puro ubas, puro ubas, puro ubas. Pagdating sa labas, ang lumalabas ay manggang hilaw na napakaasim. Muli ho, ang sabi, hindi dapat ganito. Hindi yan dapat ang maging normal. Kung maaari na tayo ay lumaki sa ganung kalagayan or nasanay na tayo, again, umalingaw-ngaw nawa sa ating mga tainga at sa ating kaisipan yung sinabi ng salita ng Diyos, brethren, these things ought not to be so. Hindi dapat ganito. Hindi dapat ganito. Kung sakali man na sa ating kapabayaan at hikakulangan sa pagbabantay ay lumabas sa ating bibig ang bagay na hindi marapat, nawa umalingaw-ngaw muli ng katotohanan ng sinabi ng Biblia, hindi dapat, hindi dapat. At dalhin tayo ng Diyos sa pagsisisi. Well, maaaring sabihin ng isang tao, Brother Paul, ito na talaga yung normal sa akin, ganito talaga ako. Lalo na pag nagagalit ako, pag naiirita ako, pag na-offend ako, pag nai-stress ako, Brother Paul, ito lang talaga, prangka lang talaga akong tao. Kung ano nasa isip ko, sasabihin ko. Muli, ang sabi ng Bible, hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganyan. And again, ito'y paalala, hindi lang ho sa inyo, kundi sa akin. At isang malaking comfort and also reminder sa akin na si James, hindi niya ibinukod yung kanyang sarili. Isinama niya yung kanyang sarili bilang tagapagturo, bilang mangangaral sa Church of Jerusalem. Isinama niya yung kanyang sarili. Tayong lahat, mga kapatid, ay kailangang maging mapagbantay. More so nga sa aming mga mangangaral dahil mas matindi ang pagsusulit na aming kakaharapin. Proverbs 29 verse 20, ang sabi ng salita ng Diyos, seest thou a man that is hasty in his words? May kilala ka ba na isang tao na padalos-dalos sa salita? Sabi ng Book of Proverbs, there is more hope of a fool than of him. Mas may pag-asa pa yung mangmang kaysa kanya. Yung walang kontrol sa dila. Proverbs 17:27, he that hath knowledge spareth his words. Isa sa marka ng isang taong may karunungan na hindi siya basta salita lang ng salita. Sabi pa nga sa Proverbs 17:20, even a fool when he holdeth his peace is counted wise. Kahit yung mangmang kapag tahimik, nagmumukhang wise. And he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. So muli, maging maingat tayo. Maging mapagbantay tayo. Kung sakali man na ikaw ang life of the party, talaga namang, again, salamat sa Diyos kung masaya ang mga tao kapag kasama ka, pero kailangan mo pa rin bantayan ang lumalabas sa iyong bibig. Maaaring nahandoon ang mga pagkakataon, Brother Paul, generally okay naman ako basta wag lang ako may stress, basta wag lang ako magagalit. Well, so much the more kailangan mo bantayan kapag na-stress ka at nagagalit. Dahil hindi pa rin lisensya yon para pabayaan natin. Ang bilin sa atin ng salita ng Diyos sa Colossians 4 verse 6, Colossians 4 verse 6, let your speech be always with what? With grace. Let your speech be gracious. Ano daw? Seasoned with salt. Hindi matabang. Nakakain na kayo ng matabang, yung parang walang lasa? Yung bang parang karton yung...
I hope na pag nagsalita tayo, kumbaga ay sa biyaya ng Diyos, tama yung timpla. Tama yung temperatura, tama yung lasa. Now, I'm not saying na dapat ay laging people person, na dapat magustuhan lang lagi yung ating mga sasabi. There are times, sabi nga ni Apostol Pablo kay Timothy, reprove, rebuke, exhort. May mga times sa kailangan i-rebuke, may mga times sa kailangan matalim, may mga times sa kailangan na talagang saysayin ang katotohanan, ito man ay nakakasakit. Pero iba na kung yung ating nakakapanakit tayo ay nagmumula sa hindi pagbabantay ng ating mga bibig. Again, ang sabi ni James ay ito, lumalabas ang tubig na masarap at lumalabas ang tubig na hindi masarap sa parehong balon, hindi dapat ganun. Ang dapat lalayunin natin at hingin natin sa Diyos na bantayan ng ating mga bibig ay manatili na consistent ang lumalabas dito ay puno ng biyaya. Tama ang lasa. Nakakapagministeryo sa ikabubuti ng iba. Psalm 141 verse 3, dito natin tapusin. Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. What a prayer. Lord, maglagay ka ng bantay sa aking bibig. As we have said last Sunday, anong the best na bantay sa ating bibig? Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Huwag niyo sanang isipin na pag merong lalabas na hindi magandang salita ay biglang may magical hand na magpapasasara ng iyong bibig. Ay talagang, hindi ganoon ang ibig sabihin nito ng magic. Kung hindi yung mga katotohanan ng Diyos, kagaya ng ating pinag-aralan ngayon, at narito na ikaw ay na-stress, ikaw ay nagalit, at natutukso ng lumabas ang mga salita na hindi marapat, at maaalala mo yung sinabi ng salita ng Diyos, set a watch. These things ought not so to be. And then nabantayan at napigilan. Let me read ang sinabi ni Matthew Henry about this passage. Ang sabi niya, if you would have better tongues, labor for better hearts. What a statement. Gusto mo ng mas maayos na dila? Pag sumikapan mo ang mas maayos na puso, sapagkat yung lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. It is the heart that has influence upon the tongue. If the heart be vain and earthly, the tongue will be also. If the heart be holy, the tongue will be so. Look to your heart, get a better heart, and a better tongue. Nawa, tulungan tayo ng Diyos. Ingatan tayo ng Panginoon. Tayo sa ating personal na buhay, tayo sa ating pamilya, at tayo bilang isang iglesia. Mga kapatid, I will be lying kapag sinabi ko na walang mga churches na nasira dahil sa mga hindi pagpipigil ng salita. From the pastor to the members, kailangan tayo na maging mapagbantay. Napakalakas ng dila. Napakaganda kung ginagamit ito sa mabuti. Pero napakadelikado kapag hindi ito binabantayan. Huwag nawang mangyari na ang dila natin ay maging instrumento ng kaaway, kundi maging kagamitan ito ng Diyos para sa ikabubuti, sa pagbiministeryo sa iba, at sa paghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong paalala, salamat po sa iyong salita. Lord, tulungan mo nawa kami, Panginoon. Kung sakali mang natutukso kami agad na magbigay depensa, magdahilan, o Diyos, gawin mong mas malinaw pa ang iyong salita sa aming mga puso at kaisipan. Tulungan mo kami, o Diyos, na maging mapagbantay. Lord, kagaya ng panalangin ng mga awit, maglagay ka ng bantay sa aming mga bibig. Bantayan mo ang lumalabas sa aming mga dila. Nawa, Panginoon, ito nga'y maging puspos ng biyaya at nagamitan ng asin upang ito'y makapagministeryo sa mga nakakapakinig. O Diyos, patawad po sa mga pagkakataon na hindi namin binantayan. Patawad po, O Diyos, sa mga pagkakataon na naging
Sige-sige kami. Patawad po sa mga pagkakataon na hindi nakaluwalhati sa iyo ang lumalabas sa aming mga bibig. O Diyos, tulungan mo kami. Malinaw sa iyong salita. It is unruly evil. Kaya o Diyos, aming inaamin sa aming sarili, hindi namin kaya. Kailangan namin ng biyaya mo, kailangan namin ng tulong mo. Anawa, bilang isang iglesia, kami bilang mga mananampalataya ay magpanalangin at magtulungan sa isa't isa. Oo, magbantayan sa isa't isa. Salamat po. Ikaw pong patuloy na gumamit ng iyong katotohanan sa pagbabanal sa iyong iglesia. Ikaw pong patuloy na mangusap at magturo sa amin. At ito, Panginoon, ay magkaroon ng aplikasyon sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Purihin ka, salamat po. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.